pwede ng kasuhan at ikukulong ng habang buhay si Harry Roque, Attorney Harry Roque, at saka si Porac Mayor Jing Capil. Okay, ayan na, panibagong update na naman sa dalawang to na ngayon ay nadadawit sa Pogo ni Alice Guo at iba pang mga Pogos. Alright, so once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At kung gusto mo ng mga ganitong content, ay huwag nyo na akong kalimutang i-subscribe para naman may kasabay kayo sa panonood at may kasabay kayo sa tawanan, chikahan at kung ano-ano pang bagay dito sa ating bansa. Okay, ayan, meron po tayo itong nakitang video na galing po kay Istorya Pinas na may pamagat na Roque makukulong. Patay ka. Kasabwat Mayor Capil sa operasyon. Ayan. So, wag na nating patagalin pa. Bigyan natin to ng magandang reaction. Alright. So, kung gusto mo na magbigay ng opinion, free pong mag-comment sa baba. So, wag nating patagalin pa. Let's go. Panoorin na natin. Ito ang Istorya Pinas. Attorney Harry Roque at Mayor Jaime Jing Capil makakasuhan na at makukulong na habang buhay. Oh my God, grabe to. Laman sa usap-usapin ng taong bayan ang pagsiwalat ni Attorney Toto Causing sa impormasyon na ni Radio Mano ang bahay ni Attorney Harry Roque sa bayan ng Tuba, Benguet at natagpuan doon ang 2 inchik na big boss ng iligal na pugo. Kapit na siguro sa inyo ang mga kapalarang kulungan habang buhay Attorney Harry Roque at Mayor Jing Capil. Dagdag pa ni Toto Causing na noong merong nangyaring raid sa Porac na Pogo ay natagpuan di umano sa loob ng opisina ang files at bank details ni Attorney Harry Roque. Hindi pa matapos-tapos ang pagpahayag ng vlogger na hindi lang BMW sports car at Land Cruiser at 2 condotel ni Mayor Jing Capil. Meron pa di umano itong Porsche na sports car at 5 personal lawyers. Tig 100,000 ang sahod kada buwan. Grabe, napakayaman mo naman. Teka, may mayor palang ganito na 5 lawyer ang meron ka? 100,000 pa yung sahod bawat buwan? Oh my! Tapos magkano lang ang sahod ba ng mayor? Hindi ko lang sure ako magkano ang sahod ng mayor, pero 500,000 a month? Personal lawyer? Oh no. Ano nangyari? Saan galing ang binabayad mo dyan, Mayor Capil? Diba, lahat yan nauungkat, no? Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. So, tuloy pa natin. Naman, Mayor, ang inosente mong tingnan, pero nasa loob ang baho at kulo mo. Halos lahat opisyal ay korap, wala nang sinasanto. Kahit isang hukom at general pa, tuluyan ang nasilaw sa pera. Kaya imbis na tulungang iangat ang bansa, hinahatak pa pababa. Kaya dahil sa kontrobersyang ito ang komento ng ating netizen. Kwambamban Pogo Raid, din Porac Pogo Raid, never arrested due to some scrupulously stopped by judge. File other search warrant as stops Pogo, thousands were rescued and not arrested. The last leg was raided House of Roque at Tuba, Benguet. Would Roque could be charged on this captured Pogo fugitives? Kayo na po ang humusga. Bayan Pilipinas na, nabudol na po. Tayo. Ito po ay malamang pwede ng kasuhan at ikukulong ng habang buhay si Harry Roque, Attorney Harry Roque, at saka si Porac Mayor Jing Capil. Right. Ayan, sabi na mismo ni Attorney Toto Causing ito. Ito si Attorney Toto Causing, alam niyo ba na sobrang talino ito. Ang dami nitong source, di ba? Ang dami niyang nalalaman patungkol sa mga issue na yan, sa mga personal issue. Halimbawa, itong si dati dinadali niya itong si Lito Lapid. No, ang dami niyang impormasyon tungkol kay Lito Lapid. Ewan ko kung saan galing yung mga source niyan. So, siguro ang dami niyang kakilala. So, ngayon, ito, binabanatan niya naman itong 2 to na dawit sa Pogo na ang dami nang ebidensya ay hindi pa magawang ipakulong. Hindi ba? Hanggang ngayon ay tinatanggi pa din. So, yan, tuloy pa natin. Kasi, napatunayan na sila ay kakotsaba ng mga big boss sa Pogo. At kung kakotsaba ka sa mga krimen na ginagawa, ay ibig sabihin po, ikaw ay kung ano ang kulong sa mga
taong kinasuhan ay siyang din ang kulong mo. Same. Kung anong kasalanan nila ay siya rin ang kasalanan mo. Yes, dapat Sa- lang. Sa base sa pagkatao sa kaso naman ni Harry Roque nung kanina ni Teka. Sabi ni Toto Kausing, sabi niya, kung ano daw yung kaso doon sa kinukontsabahan mo, ayun din yung kaso sa'yo. Eh, ang problema nito, itong si Alice Guo ay hindi makita. Ngayon, kung ano yung kaso ni Alice Guo, possible maging kaso din ng dalawa o kung sino mang madawit sa kanila. Meaning, ligtas si Alice Guo, itong dalawa ang kulong. Di ba? Eh, yung boss ninyo, wala na. Nakaalis na. Kayong mga tumanggap ng pera, yung mga nadadawit sa kanya, yung mga kasabwat niya, yun yung nakulong. Ay, di kawawa kayo. Nasa huli yung pagsisisi, di po ba? So, kapag nangyari nito, nadawit sila yung makukulong, si Alice Guo, yung makakatakas. O, swerte ni Alice Guo, may nanagot sa kanyang kasalanan. Pasarap ka sa una, sa huli, kulong. Tuloy natin. nilusob ng pulis yung kanyang resort na bahay dyan sa Tuba, Benguet. Malamig doon. At doon pala natagpuan ang dalawang big boss ng Pogo, mga Chinese citizens, no? At natagpuan doon, nahuli na, at iyon po ay may standing case na trafficking. Bakit trafficking? Kasi po, natagpuan po sa kanilang mga Pogo, kahit sa Bamban, kahit sa Purak, na may mga tinorture silang tao. At marami pang namatay na na-recover at hindi na nalaman kung saan nanggaling, pero mga banyaga sila lahat. Nang ibig naman sabihin, mahigit 60 po ang namatay sa Pampanga. Ang ibig naman po sabihin ay pinatayan ng mga Pogo. At kung pinatayan ng Pogo, yan pong ebidensya na yung trabaho ng mga tao na inangkat nila mula sa ibang bansa, sa Vietnam, sa Malaysia, mayroong taga-Indonesia, mayroong taga-Cambodia, at saka mas marami dyan sa China. Yung kawawang mga Chinese. Tapos, dinala dito sa Pogo ang hindi makaabot sa quota na tinatakal nila kung magkano dapat kikitain sa bawat araw ay kanilang tinotorture. So, kung sino man ang umayaw, gusto na mag-resign, gusto nang umuwi ng China, ay tinotorture din nila. So, habang tinotorture, marami po sa mga itong tinotorture na ay namatay. So, ang ibig sabihin po, pag ganon, pwedeng hiwalay na kaso na murder kapag mapatunayan mo kung sino ang nagkasala. Pwede. Wala talaga ng magandang naidulot yan sa atin, no? Ay, ewan ko ba, bakit pinahintulutan ito dati ng bansang Pilipinas? Ewan ko, siguro hindi nila alam ng mga ganitong patakaran nila sa Pogo. Eh kasi ang daming natutorture, ang daming namamatay, ang daming nasasawi, ang daming nasasaktan. 'Di ba? Ang daming nawawala, lumalayo sa pamilya dahil dito. Eh yung iba pa nga, sigurado hindi na makita ng pamilya nila dahil nga sa pagtutorture sa kanila. Eh ngayon, eto na, buti talagang nahuli to, no? Kasi kung patuloy at tuloy-tuloy to, ang dami siguradong mga buhay na naman ang mawawala dahil dito sa mga kasamaan nito ni Alice Guo. Tapos ang lintik na mga politika na to, tinatakpan nila si Alice Guo kahit alam na nila na may ganong kasalanan, di ba? Para ka na rin kumitil ng buhay niyan. Pagka pera kasi ang pinag-uusapan, wala na, hindi na nila naiisip yun. Ang kasamaan, wala na, hindi na nila naiisip yun, di ba? Kapag maraming perang binibigay sa'yo, wala akong pakialam dyan sa mga buhay na yan. Ako, di ba? Ganon yung naiisip nila. Pero kung wala silang kinikita dito, matagal na tong naibunyag, matagal na tong nakulong si Alice Guo. Pero ngayon, malaki kasi ang kinikita nila. Di ba? Hanggang ngayon, kasi hindi sila pwedeng umamin. Kasi kapag umamin sila, talagang makukulong sila. Mananagot sila at mananagot. Hanggat maaari,
ay itatanggi nila yon para makaligtas sila. Pero for sure, may kinalaman ito. Lalabas at lalabas din ang baho nito bandang huli. Ngayon, medyo lumalabas na ng konti. Someday, lalabas at lalabas din yan. Hintayin natin. Tuloy pa natin. Rin, maliban pa dyan, at kakasuhan pa ng kasalanan na tinatawag na trafficking. Ang trafficking naman po ay tatlong uri. Angkat ka ng mga tao or hakot ka ng mga tao, idadalhin mo sa isang lugar. At kung mga babae lahat, gagawin mo silang sex slaves o di kaya prostitutes, ay makukulong ka sa salang trafficking. At ang kulong mo ay habang buhay. Yan. At kung ang pakay mo naman, dadalhin mo sila sa isang lugar para magtrabaho at ilalagay mo sila sa kondisyon na api na sila, yan ay trafficking. At kung dadalhin mo sila, nagawin mo silang alipin, iyan ay trafficking din. So sa ganang ito, maraming natagpuan na torture sa Pugo at sa Kasabamban, ibig sabihin na patunayan na merong mga tao na isa sa mga empleyado o di ka ilan sa mga empleyado ang may pinatay at may tinorture, ginagamit pang baseball bat. Pero papaluin mo ng baseball bat ang isang tao. Nako, naalala ko tuloy yung sumbong sa akin ni Dr. Chow Chow Yumol na yung mga tao ni Mayor Purigay, Mayor Rosita Purigay, at saka namatay na ngayon, at saka si Mayor Oric Purigay, na sila mga tatlong tao, hinarangan siya sa Quezon City, baseball bat ang hinataw kay Dr. Chow Chow Yumol. At dahil doon, nagpa-hospital, nagpa-opera. Buti, pwede pang mata. At dahil sa operasyon yun, hindi siya nakadalo sa hearing, pinalabasan naman itong bias na judge na si Judge De La Peña. Pinalabas siya ng warrant of arrest at kinansila ang piyansa ni Chow Chow Yumol. Kaya nagkalintik-lintik buhay. So, balik tayo kay Harry Roque. So, si Harry Roque naman, at saka si Jing Capil, ang kay Harry Roque, napatunayan na ngayon na yung mga tao na sangkot sa pagpapatay at pagtutorture ng mga tao ron ay kasama niya. Si Capil naman, ano naman ang kanyang ugnay dito sa mga purak? Katotohanan po na walang permit noong 2024 ang Purak Pugo pero hindi niya pinadlak, hindi niya sinara. Ibig sabihin, bakit hindi niya sinara? Kasi kumikita siya dyan. Nabigyan, at diba? Kung kumikita ka dyan, ibig sabihin, lahat ng pangtutorture na ginawa at pagpapatay ng tao na ginawa dyan sa Purak ay ikaw ay sala rin, Mr. Jing Capil. Kaya dapat kang kulong ng habang buhay. Ang ginagawa ni Jing Capil... Alam nyo, maraming nagagalit dito kay Toto Kausing. Diba? Sobrang dami daw, wala daw naman daw alam. Hindi nyo ba alam, ang daming tinapos na degree nito. Sobrang talino ng tao to. Hanga ako sa taong to dahil ultimo mga senador, politika, ay binabanatan niya na hindi siya natatakot. Talagang inaalay niya ang buhay niya para sa bayan. Ito yung dapat na maging bayani. Kahit sa hindi siya matapang sa pisikal, matapang po siya sa pamamagitan ng social media at inilalahad niya yung mga katotohanan. Pero ang daming sumisira sa kanya. Ang daming sinisiraan siya. Sobra daw na. Hindi naman daw makatotohanan yung mga sinasabi. Hindi katotohanan kasi yung isip ng iba ay sarado. Pero kung bukas yung kaisipan ninyo, open-minded kayo, ay maniniwala po kayo sa sinasabi niya dahil may mga ebidensya naman po siyang inilalabas. Ngayon, wag po kayong maniwala sa kanya kung wala siyang ebidensya na inilalabas. Yun po yun. Tuloy natin. Pa siya ng libel case laban sa mga kung sinong vlogger. Ang katwiran nila ng mga abogado niya yung mataba, ewan ko, magpapayat ka naman, attorney Olives yan. Ang alam ko, LGA ko siya, parang hindi siya totoong babae. Ganun ang kasipto. So, nagsampa daw sila ng kaso kay Jing Capil para daw labanan ang fake news. Teka muna. Tumayo nga kayo kung sinong abogado. 5 abogado ni Jing Capil. Sa 250,000 na bayad o 500,000 na ng bayad bawat isang abogado. At nabayaran ni Jing Capil. Ang ibig sabihin, 2.5 million ang ginastos ni Jing Capil para
gumawa ng mga reklamo ganun. Gagawa. Sigurado ako, hindi ko pa nakita ang reklamo, pero sigurado ako na isa ako sa sinampa ng kaso. Hindi ko alam kung paano yung mapadala ang sampina dito sa brigade ng 206 brigade dito sa Talayan, Maguindanao. Binibigay ko ng address. Ito ipadala nyo, care of Brigade Commander Malads sa 206 Brigade dito sa Talayan, Maguindanao, Northern Maguindanao, o di kaya Maguindanao del Norte. Paano nyo patunayan na fake news ang aming sinasabi? Una, ang sinabi ko laban kay Jing Capil, ikaw ay protektor ng Pogo. Fake news ba yan? Paano patunayan niya? Sige nga. Klaro-klaro na hindi niya sinara kahit walang permit. Iyan, ebidensya na yan, na protektor siya. Number 2. Galing, di ba? Sinisingil mo lamang ng 10,000 na amilyar o real property tax na 46 ang building dyan. Siningil mo lamang ng 10,000 pesos. So, ang dapat na singilin mo dyan, dasi sa kwenta ko, kwentahin natin. Inamin ng engineer ng PURAC na 1 billion mahigit ang sinabit na papel ng Pogo ng Whirlwind ang gastos sa binili na materyales sa pagpatayo ng 46 na building. Ibig sabihin niya, kasi civil engineer din ako, ang estimate mo kung 1 billion ang iyong materyales, 1 billion din halos ang gastos mo sa labor. So kung 1 billion din gastos mo sa labor, ibig sabihin 2 billion ang halaga ng lahat ng building. Yan ay, ano na yan? Kumbaga conservative estimate na yan. So kung conservative estimate, yan po ay, pero may dagdag pa yan. May mga kung ano pa, siyempre may mga dagdag pa ng gastos na kung ano, bayaran mo pa. Mas mahal pa siguro yung kinuha ng mga tao. Siyempre, ang balita ko, mga Chinese na mga architects at saka engineer ang gumawa yan sa China. At pinapirmahan lamang sa local na engineer sa PURAC, Pampanga. So, kung ang halaga ng building ay 2 billion lamang, sabihin natin 2 billion na lamang. Paano mag-compute ng real property tax o amilyar? Mr. Jing Capil, makinig ka, pati ang abogado mo, makinig kayo. Ang pag-multiply niyan, kunin mo ngayon ang fair market value na 2 billion at i-multiply mo sa assessment levels. Kapag isa commercial na yan, ang assessment level ay 60%. So 60% of 2 billion. So 6 times 2, 1.2. Ibig sabihin 1.2 billion ang iyong assessed value. Kung 1.2 billion ang assessed value mo, paano mag-compute ng real property tax? So assessed value multiplied by 0.01 kung sa labas ng Metro Manila dahil 1% lamang. At 2% kung sa loob ng Metro Manila. At dahil ang PURAC ay sa labas ng Metro Manila, so i-multiply natin sa 0.01. So, bawasan mo 2 zero, ang babayaran dapat ng Pogo sa iyo, Jing Capil, ay 12 million kada taon. Ha? Pero ang singil mo, 10,000 pesos. So, yan ay... Saan napunta yung 1 million na... 12 million, wait. 11,990,000 pesos. Saan kaya napunta yun bawat taon? Sige, saan kaya? Katibayan na ikaw ay kakutsaba ng Pogo. Next, yung marami, pag makita mong litrato, napakarami pong mga sa loob ng Pogo na mga business establishment. May restaurant, and yet, ang siningil nyo na business permit, ano lang, 4,000? So, iyan, dagdag na ebidensya yan, Jing Capil, na ikaw ay kakutsaba ng Pogo. Kakutsaba ka ni Catherine Cassandra Leong. So, lahat ng mga pinatay nila, tinorture nila, ay sangkot ka kasi conspiracy nga. Pag conspiracy, ang theory, the act of one is the act of all. Ganun lang po yan. So, kung ano kasalanan nila ni Cassandra
Catherine Cassandra Leong ay ganon din ang kasalanan Yari mo, ka, Jing Kapil. Kaya dapat ka ng kalusid yan. Nako. Iluloko mo lang mga kabalin mo dyan sa Purak. Kapariho lang kayo ni Lito Lapid. May additional Dawit. pa kung dagdag kay Lito Lapid. Lito Tingnan Lapid sa na sunod naman. na vlog. So ngayon, si Harry Roque naman, maliban sa katotohanan na kanina ay nakuha ang dalawang big boss ng Pogo sa bahay niya sa Tuba, Benguet, ay nakita rin siya na nag-abogado kay Miss Catherine Cassandra Leong na pumunta sila sa Pagcor kay Mr. Al Tenco para ayusin ang papel nila o yung permit nila sa o license to operate ang tawag dyan sa Pagcor. At nagbayad pa nga sila eh. So binayad nila is 182 million pesos. So kung 182 million pesos, yan ay nag-represent ng 2% na tinatag na regulatory fee. So, yan ang binayad sa Pagcor ayon sa batas. So kung 2% niya ay 182 million, computin mo magkano ang 100% na kabuuang kinita ng Pugo sa Purak sa loob ng 3 taon. E di multiply mo, i-divide mo sa 0.02, ang sagot, lahat ng mathematician dito, kaagad-agad yan, 9 billion 100 million. Yan ang sagot yan. So ibig sabihin, sa loob ng 3 Talino, no? taon, iyan po ang income kada taon ng Pugo, Mr. Jing Kapil. So magkano lang siningil mo ng business permit? 4,000? Okay, sabi nyo, exempt na kayo. Pagdating naman sa batas, nagsasabi na 5% ang babayaran sa BIR. At ang ibabayad sa BIR ay kasama ng local permit. All right. Pero marami doong mga restaurant, marami mga salon, marami doon. Bakit hindi nyo kinuna ng business permit? Okay? So ganoon lang, iyan naman po ay dagdag na katibayan na ikaw ay kakutsaba ng Pugo. Kaya lahat ng tao na namatay dyan sa Purak, Pampanga, mahigit si 60 katao nang namatay, na natagpo ang patay. At hindi malaman kung sinong pumatay. At hindi na bali, kahit hindi malaman, kasi mga foreigner, pwede na ngayon i-charge na sa Pugo nang galing yun. At kung mapatunayan na sa Pugo, na Pugo ang gumawa, kumpanya ang gumawa, hindi na kailangan patunayan kung sino sa mga tao sa Pugo sa Honshin o sa Lucky South 99 ang gumawa o sa Whirlwind. Kung sino, hindi na kailangan. Kailangan lang na papatunayan na yan sila ay ginawa ng korporasyon. Okay? Pag nagawa ng korporasyon, kung kakutsaba, lahat ng kakutsaba, which is mga official, ay mananagot, ikukulong ng habang buhay sa kasalanang trafficking. Kung mag-employ ka ng trabaho ng tao, kukuha ka ng mga empleyado, walang trafficking kung tamang sweldo, wala kang panluloko, hindi mo inaapi ang mga tao, yan, hindi trafficking yan. Pero kung kinuha mo sila, lalo pat iba magagaling dun sa China, ay ginawa mong alipin, baseball bat mo sa ulo, tapos pinipilit mo, tinutorture mo dahil hindi nakuha ang mga target na kikitain. Iyan ay trafficking. Ha, Mr. Kapil? Ang alam ko, Mr. Kapil, ang isa pang ebidensya kung bakit nakipag-traffic ka, yung biglang pagyaman mo. Yeah. Yung panahon lang na may Pugo. Akalain mo, bago ka naging politiko, diyan, ang service mo lamang ay Pajero o Montero. At saka nagbibenta ka ng gamot. Huwag mo sabihin na malaki kinikitain at yan nagkaibilin. Yung 2 kondo na tinanggi mo na hindi do sa iyo, sabi mo hindi mo, may mga kapitbahay ka na nagtitistigo na nagsasabi na nagmamayabang ka pa sa kanila na binili mo na yung 2 kondo at pinarenovate mo pa. Nung pinarenovate mo, kaya nabago ang mukha, yung may grill-grill, yung bagong disenyo yun ng mga arkitekto. Siyempre, pag politiko ka na magaling, bakit mo naman ipapangalan sa iyo? Hindi na ipapangalan niya kay Jing. Sigurado na kapangalan sa iba yan. Ganun yan. So, ibig sabihin, ang balita ko naman, paki-deny o sagot o paki-confirm, Attorney Sian, Olivia Sian,
So, kung totoo ito na ikaw po ay lagi ka rin sa casino. Babad ka sa casino. Matabang babae ka, pero lalaki ang puso. So, babad ka sa casino at ikaw ang nagtuturo kay Jing Capel kung paano mamaniobrahin o palsipikahin para kumita sa real property tax at saka sa business tax. Okay? Hi. Nanggugulo yung anak. Okay. So ngayon, kung ganon na sinusunod na kanila, ibig sabihin, ikaw ang big boss dyan. Ba't tinuturo mo yung isang mga abogada na big boss? Ha? Kaya pag makumpirmahan ko yan, tanongin na, i-confirm na kung hindi kasi attorney, lahat kayo dyan, sasampahan ko rin kayo ng disbarment kapag malaman ko yan, kapag may ebidensya na kulaban sa inyo. Yeah. Pero siyempre, of course, tatanggin nyo yan. Kasi imbis na magiging marangal ka, lawyering is a profession that is not a trade or business. It is a noble profession. Alam mo yan, attorney. Nag-iingay yung bata niya. Alam nyo yan. Kaya sa mga tao na proven na ngayon hinahay nyo, karapatan nyo magiging abogado ng mga kriminal. Pero hindi nyo karapatan para sasabihin mo, depensahan yung kriminal to the point na magsinungaling kayo. The most that a lawyer can do to a criminal person who is the lawyer's client is this. Kung ako ang abogado ng mga ni Jing Capel, sasabihin ko lang, patunayan nyo lahat ng kasalanan ni Jing Capel. Ganun lang kasimple. Ilatag nyo ebidensya. At kung nakita ko hindi sapat ang ebidensya at kung hindi tama paglatag, ay kukontrahin ko. Ganun lamang po ang papel ninyo dyan. Tapos, magsasampa pa kayo ng kaso sa mga vlogger na lalabanan nyo fake news. Tanong, paano mo patunayan ang fake news kung fake news ang tinatag mo na may na protector ng Pogo si Jing Capel? Sige, patunayan mo na hindi protector. Sige nga. Miss Pyra Lucas. Patunayan to nila na yung pagsabihin na yung 2 kondo ay kay Jing Capel. May sports car ka pa, tinatago mo sa garahe mo, hindi makita. Mula nang naikaladkad ka sa publiko, tinatago mo ng sports car mo na Porsche. May sports car ka pa rin na BMW at meron kang 10 million worth. 10 million pala ang kanyang Land Cruiser kasi bulletproof. So ganun katindi si Jing Capel. So dahil sa yumaman ka ng todo, pati si Harry Roque yumaman ng todo, ay number 1 na ebidensya na kayo po ay kakutsaba sa trafficking. Kaya dapat kayong ikulong. Ha?